Kag oras naman kita magpamalandong sa pulo si Ginoo today, September 1 na. O kato na ang karon ang Luke chapter 6 verse 38. So sa ato na pagsugod sa pagpamalandong sa pulo si Ginoo sa sinigid nga adlaw. Aton nga basahon ato nga passage, Luke chapter 6 and verse 38. Sa Bible's video, palibala book si imong Biblia. No, diri sa Luke chapter 6 and verse 38. Ang pulong si Ginoo siling, give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that he meets withal, it shall be measured to you again. Kabay pang Ginoo magpakamasyang pulong, ngaton nga baton-an siya adlaw, magapangamuyo kita. Ginoo, salamat gid. Isa na maluwat ka adlaw, unang adlaw sining bulan, nga maghatag samon, nga makapamalandong kami sa pulong nimo. Patamara kami o Diyos sa mga paglapas, namon sa matubangan. Tagay kami sa bukas, kaya pusuon ka bang na, kaya ikaw magagamit sa pulong mo Ginoo siya adlaw, to encourage us, to teach us, and to challenge us. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Ang title sa itong devotion sa siadlaw, The Right Reward. Nami, no? Kung may mga tagalapang, doon bala ang passage na ginhambal dira sa Luke chapter 6 verse 38. Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, ginawayug-uyog pagit siyang mayo, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom, for with the same measure that ye meet with all, it shall be measured to you again. Mga utod, ari diri ang ining kamaturan, the right reward, nga aton nga pagkatulupang doon, no, aton siya lang. Giving and living selflessly do produce harvest in our lives. Nablang gahatag ka nga wala ka kapinsan nga balusan ikaw. Gahatag ka nga wala ka nagblaga paabot nga may ara in return nga hatag man simo. Hatag mo mga oras, hatag mo imo nga kusog, o hatag mo imo nga pion. And even ano man nga kasahi sa imo nga ginhatag. Ari diri ang ginhambal dira sa pulo sa Ginoo, giving and living selflessly do produce harvest in our lives. Isa ni ka namin ibutang balautod kanigugma. Nga masapan naton paghatag, pagkabuhi naton, nga inablang wala ka dalok, hindi ka dinalok nga pagbuhi, naghatag ni isang manami nga harvest sa aton tatag sa kamabuhi. There's nothing wrong with desiring and expecting a harvest. Wala man sa malain dara. Wala sang malain dara naghandom ka, nag-expect ka sa harvest. Our motivation for helping others should not be to get something for others. Kaya hindi pagkuha sa iman and for ourselves. Amo ni ang mangin nami nga motivation utod. Ang aton nagatulod sa imo, nagatulod sa ako, natulod sa aton to helping others should not be to get something for ourselves. But God does tell us we will reap what we sow. Amo ni pinakanami nga principle from the Word of God. We will reap what we sow. And we can look forward to that benefit. Nga kung ikaw nangin generous sa iban nga mga tuturan nimo, sa iban nga mga tao, ang Ginoo mangin generous man sa imo. Hindi niya kana pagpabayaan. Hindi niya kana pagbayaan. Kag kung ikaw mo tulupang doon, ang ginhamas ang passage, naghatag ka, kag tapos ang Ginoo gabalik sa imo, ang paghatag niya, piti ka namin, praise down, and shaken together, and running over. Ano ba ang gin-describe sa pulong sa Ginoo? God promises to reward those who diligently seek Him. Amo niyang promise sa Ginoo. Tagaan niya reward ang nagamapisan nga nagapangita sa Dios. Hebrews chapter 11, verse number 6. Kag sinipagay sa pulsino, the reward, ang pulong nga reward, nagikan sa original na tinaga sa New Testament, pulsingon, wages, receiving this life, or recompense. Kag nagikan sa Hebrew nga langwahe, sa Old Testament, ang word nga reward, pulsingon, fruit, earnings, product, prize, or result. Amo gali ining iyabot silingon. Maghambal ta nga reward, tagayata sang right reward, diri sa New Testament, nagikan sa original taga nga Grigo, sa New Testament, ang yabusyon, wages, nga mabato naton sa itong kabuhi, or recompense. Sa Old Testament, of course, ang Hebrew word, ang Hebrew language, nga busilingon niya, nga ginhambal ni busilingon,
fruit, earnings, products, price, or result. The word reward gingamit ina sa bilog nga Biblia 68 times. Kay buslingon, tagaan na sang grabe nga importansya ang word nga reward. 68 times. Maglantaw sa Amplified, o Amplified Bible Version, 68 times gingamit ang word nga reward. And God wants us to look forward. Luya sige to lukon naton ina ang reward of our obedience and good choices. Nagliga na ito unta sa making right choices. Making choices. Uto gibag God wants us. Luya sige to lukon naton ina ang reward of our obedience and good choices. Reward siya mo pagmatumanon sa Ginoo. Kay paghimo nimo pagpili mo sang maayo gid nga pagpili. If we care about those who are poor and oppressed, anong promise sa Ginoo? God promised that we will not want, but if we hide our eyes from their need, we shall have many cares in our lives. Di na makitaan, Pastor. Proverbs chapter 28 verse 27. Kung imo nga tagaan atensyon ang ining mga tawo nga oppress, mga makaluoy nga mga tawo nga nga poor ang tanan pigado man eh. Pwede sila bilang nga deserve gid, pigado gid. Ang Ginoo mag-provide man sa imo, maghatag sa imo. But if we hide our eyes, na bilang wala ka lang kakita, napawalaan mo lang, wala lang nato, gi-ignore lang nato ng mga tawo nga ini. Silang ni Solomon, many cares in our lives. Ang writers ng Proverbs even says that when we give to the poor, we are lending to God. Proverbs chapter 19, verse 17. Hindi na ako ma-imagine ini nga bahin that God does not pay great interest on what is loaned to Him. Gatay sa sang tumang kada kong interest. Siling lenis ang isa nga ginbasa na kon, I think that was a Glenn Johnson sa iyang libro. Nga kung gahaghimo ka sina, gahatag ikaw, gahatag ka sa Ginoo, and gahabuli ka sa matawo, nga wala ka kakubsan. Kaya kung gahatag ka, ang imong talakasan is pala, ang ginagawa is dako pagid, mas dako pa da. That's why kanamig kinabasang Proverbs. I cannot imagine that God does not pay great interest on what is loaned to Him. Tistingi ba lang Ginoo? Kaya kung gahatag ikaw sa Ginoo, para sa Ginoo, para sa imayaan sa Ginoo, buliga, ibalusan ka sang sobra pa da. Sobra pa gidira ang ibalo sa imo. That's why, utod, I urge you to work to bring sa isa ka nami nga bahin justice to the oppressed. That simply means when you see something that you know is not right, you work to make it right. Hindi na insakto. Muna ito nga maging insakto. Trust in God. Trust in God. Are you lending to God by taking care of the poor? Focus on giving to others and righting the injustice to the world. And then, sa ligib lang Ginoo, trust God to bring a harvest of blessings into your life. Nga tagaan niya ka sang blessings si mga kabiyotod. Ang Ginoo maghatag si mo sang right reward. Sa ligib lang Ginoo. Kaya gimuan ni bilang butang. Kaya hindi ka gid pagpabayaan sa Dios. Hindi ka pagpatumbayaan sa Ginoo. Ang isa kadako nga promise sa Ginoo, nga kung ginahimo nimo na para sa Ginoo, kag para sa mayaan sa Ginoo, ang ibalik sa Ginoo si mo mas dako pagid, mas nami pagid. Abyan, testing ang Dios. Little is much when God is in it. Kami pang Ginoo magpakamay sa aton si adlaw, kag salamat sa Ginoo sa aga. O nga nakapalita sa aton pagtuon, o kag salamat man sa mo papigupo sa aton sa sinigid nga adlaw sa Lunes. God's willing, aton tun-an ang ini nga passage, the key to being satisfied. May God bless everyone. And thank you everyone o sa aton sa sinigid nga adlaw sa pag-upod sa nga broadcast diri sa 90.5 FM ang Kaliling Gospel Radio. Magapangamuyo kita. Ginoo, salamat gid sa imong pagpanomdom sa amon. And thank you, Father God, for the challenge sa amon. Nga tuloko namon ang reward nga ara Ginoo gid na prepare nimo para sa amon tanan. Ginoo, buligi kami. Nga himuon namon ag tuman namon ang mga pulong nimo. Upod ka sa amon siya lang.
Uli kita tanan ginamo tagplamati. Tanan nga mga viewers, tanan nga mga followers ng podcast. Ikaw gin magpakamayo Dios. Ginabalikin namon ang kadayawan kag ang pagpasalamat sa ngalan sa manluluwa si Kristo Jesus. Kabay pa. Miluto kay Gugma, madamo salamat sa pagpigpo sa aton si Adlaw, sa aton sa 90.5 FM, ang Kaliling Gospel Radio. Sa ngalan sa Life Word Broadcast Ministry, sa ngalan sa Kaliling Baptist Church and Spin Media Network, madamo gid nga salamat sa inyong tananaw.